Magandang buhay! Kumusta? Nawa handa na ulit kayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral o aralin sa oras na ito. Kunin ang iyong notebook at ballpen upang maitala ang mga mahalagang bagay o mga mahalagang salita na dapat natin tandaan. Handa na? Nung nakaraan ay pahapyaw nating gumawa tayo ng gawain patungkol sa ang dignidad ng tao. So ngayon pagpapatuloy natin ang aralin na ito sa pagbabasa nitong talata na ito. Isang pahayag. Okay? So anong sabi? Sabi nga ay huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. Sige nga. Muli, pakibasa nga ulit natin. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. So, ano yung patungkol saan ang pahayag na ito? No, patungkol sa pakikitungo natin sa kapwa. Upang laubos pa nating maunawaan ang aralin natin ay basahin natin. Okay? Kung ano yung pantay na pagkilala sa dignidad o sa kapwa ay ibigay. So, kung ano ang makasasama sa iyo ay makasasama rin ito sa iyong kapwa. Kung ano ang makabubuti sa iyo ay makabubuti rin ito sa kanya. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Tama, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So kung ano yung gusto mong mangyari sa iyong sarili, yung pagpapahalaga na ipinapakita mo sa iyong sarili, ay ganun din yung pagpapahalaga o pagmamahal na ibibigay dapat sa kapwa. Yung pakikitungo natin na nais natin na matanggap mula sa ating kapwa ay dapat ito din yung una natin maisip at gawin natin. Ngayon, ang dignidad ng tao ay nagmula sa Diyos. Kaya ito ay likas sa tao. Hindi ito nilikha ng lipunan. At ito ay pangkalahatan. Ibig sabihin, taglay ng lahat ng tao. Hindi binigay sa tao ang lahat ng kanyang pangangailangan para sa pag-unlad dahil kailangan natin ang ating kapwa. So, ika nga, walang nabubuhay sa isla, di ba, na mag-isa lamang. So, kailangan natin yung kapwa natin. Malungkot kapag mag-isa ka lang. So, yung pakikipagkapwa-tao ay mahalaga. Ang nais ng Diyos ay yakapin ng tao ang pagbabahagi ng mga biyaya at regalo na natanggap ng bawat tao mula sa Kanya. So halimbawa, yung kaibigan mo ay mahusay sa matematika or sa math. Ikaw naman ay mahusay ka sa Ingles, sa wikang Ingles. Maaari kayong magtulungan, di ba? Ibahagi natin kung ano yung taglay natin kakayahan o regalo na natanggap natin sa Panginoon upang maibahagi natin ito sa ating kapwa. Ang pagkakapantay-pantay ng tao ay nakatuon sa kanyang dignidad bilang tao at ang karapatan na dumadaloy mula rito. Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignos. Ibig sabihin, karapat-dapat. So, anuman ang iyong sitwasyon o itsura, pantay-pantay dapat. So, karapat-dapat ka na pakitaan ng magandang pakikitungo. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kanyang kapwa. Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi makasasakit o makasasama sa ibang tao.
Nangingibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran dahil sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. So, walang nakakahigit. Kailangan mong tuparin ang iyong tungkulin na ituring ang iyong kapwa bilang natatanging anak ng Diyos na may dignidad. Ayon kay Professor Patrick Lee, ang dignidad ang pinagbabatayan kung bakit obligasyon ng bawat tao ang sumusunod. Una, igalang ang sariling buhay at buhay ng kapwa. Ikalawa, isaalang-alang ang kapakanan ng kapwa bago kumilos. So, titingnan natin kung ano yung kahihinatnan nito. Yung pagpapasya or yung gagawin natin. Ito ba ay makakaapekto? Maganda ba ang epekto nito? Una, sa iyong sarili at ganun din sa iyong kapwa. Dahil kung ito ay makakabuti sa iyong sarili, ibig sabihin, yung gagawin mong pagkilos ay makakabuti rin ito sa iyong kapwa. Ikatlo, pakitunguhan ang kapwa ayon sa iyong nais na gawin nilang pakikitungo sa iyo. Paano mo maipapakita ang pagkilala at pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao? Una, pahalagahan mo ang tao bilang tao. Hindi siya isang bagay o behikulo upang isakatuparan ng isang bagay na ibig mo mangyari. Ikalawa, ang paggalang at pagpapahalaga sa dignidad ng tao ay ibinibigay hanggat siya ay nabubuhay. So ito ay nagpapatuloy. Hindi dapat ito nagbabago. Yung pakikitungo sa kapwa ay dapat pantay-pantay. Anumang uri ng tao ito. Siya man ay mahirap, siya man ay mayaman, siya man ay mabait, or hindi kaaya-aya ang kanyang pag-uugali, napakahalaga na maisip natin yung magandang pakikitungo natin sa kapwa natin. Yung pagtrato natin bilang pagrespeto sa kanyang dignidad. So, ang di matinag na karangalang taglay ng tao ay ang pinakamahalagang ari-arian ng isang tao. So, ano daw yun? Yung dapat hindi natin matinag-tinag? Yung karangalang taglay ng tao. Ito ay ang dignidad. No? Dapat pakakaingatan natin ito. Regardless kung may nakakakita o wala, iingatan mo ang iyong sariling dignidad, ang iyong pakikitungo sa kapwa. Dahil napakahirap na makitaan ka ng pagpupuna or hindi maganda or hindi kaaya-aya. So regardless kung may nakakakita o walang nakakakita, ay yung sarili mong dignidad ay iniingatan mo at ganun din yung dignidad ng iyong kapwa ay pakakaingatan mo rin. Papahalagaan mo ito. Ito ay isang karangalan na natatangi at pinakamahalagang ari-arian ng isang tao ay ang kanyang dignidad. Isagawa natin ito. No? Ito ay ang ating ikalawang gawain sa Module 8 mula sa ating aralin na ang dignidad ng tao. No? So, ang aking natutunan tungkol sa pagpapahalaga sa dignidad ng aking kapwa, pakitala ng 3. So, ano yung mga natutunan mo? Mula dito, magtala ka ng 3. Sunod ay mga dapat kong gawin bilang taong may dignidad. So, ano yung mga dapat mong gawin bilang tao na may dignidad? So, magtala ka ng 1, 2, 3. Sunod naman ay mga paraan upang mapaunlad ko ang pakikipag-ugnayan sa aking kapwa. So, ano-ano yung mga paraan upang mapaunlad mo yung pakikipag-ugnayan mo sa iyong kapwa? Ano yung mga gusto mo na makita mo? Pakitala ulit, magtala ng 3.
At ang ikaapat na bahagi ay yung mga dapat kong iwasan gawin bilang taong may dignidad. So, ano yung mga dapat mong iwasan gawin bilang tao na may dignidad? May iniingatan kang dignidad na hindi masira. Pakitala, magtala ulit ng 3. Nakuha? Mamaya gawin mo ito sa iyong kwaderno. Ang isagawa, magtala ka pagkatapos mong manood sa video na ito. Sunod. Ayan. So, ako ay nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating aralin sa oras na ito. Nawa may natutunan tayo patungkol sa ang dignidad ng tao. Napakahalaga na matutunan natin paano natin maayos na pakitunguhan ng ating kapwa, kung paano natin pinapahalagahan ng ating dignidad, ay ganun din natin papahalagahan ng dignidad ng ating kapwa. So muli, maraming salamat. Mag-ingat po tayo at panatilihing malinis at maayos ang ating sarili sa araw-araw. Paalam sa inyong lahat.